Here's why Cardinal Luis Tagle will be the next pope. As I said, among the many names circulating as potential successors to Pope Francis, Cardinal Luis Antonio Tagle stands out as a rare transformative figure. Itinuturing na isa sa mga posibleng kandidato para maging susunod na Santo Papa, si dating Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle. Cardinal Luis Antonio Tagle, age 67, from the Philippines. Dubbed the Asian Pope Francis, Tagle is considered left-leaning politically and would be the first pope elected from Asia. Yeah, mataas ang tsansa ni Cardinal Tagle. Marami ang nagtatanong, posible bang maging Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle? Ang maikling sagot, posible. Pero bakit nga ba siya binabanggit bilang isa sa mga malalakas na kandidato? Tara, himayin natin. Pope Francis appointed Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle as the new prefect of the congregation. Edward, what can we expect from Cardinal Tagle in this new Vatican position? Pope Francis has stunned the world by officially stepping down, marking the end of an era for the Catholic Church. But what's even more shocking is the man taking his place, Cardinal Luis Antonio Tagle. Unang-una, si Cardinal Tagle ay kilalang malapit kay Pope Francis. Noong 2019, itinalaga siya bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang napaka-importanteng posisyon sa Vatican. Sa madaling salita, parang siya ang foreign minister ng simbahan pagdating sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa buong mundo. One of the major Vatican dicasteries, the congregation is in charge of supporting the church in its mission lands. It is responsible for 1 out of every 3 Catholics. Kilala siyang malapit kay Pope Francis na nagtalaga sa kanya noong 2019 para pangunahan ng Congregation for the Evangelization of Peoples. Global appeal at multicultural background, si Tagle ay may malawak na international experience. Naging presidente siya ng Caritas Internationalis, ang humanitarian arm ng Vatican. Ibig sabihin, may karanasan siya sa pakikipagtrabaho sa iba't ibang bansa, isang malaking plus sa pagiging global leader ng simbahang Katolika. So kung titingnan mo, maraming tsansa yung mga hindi tiga Europe, na usually lahat halos European kung hindi Italian. Kaya si Cardinal Tagle may chance, pero hindi pa ako magpe-predict. Ngunit ayon nga sa pahayag ni Father Francis Lucas, Ating gawin ay magdasal tayo na sana ang mapiling Papa yung karapat-dapat sa panahon ngayon. Kasi marami pagbabago na ginawa si Pope Francis at yung mga kardinal na kanyang inappoint ay kung magkatuktok niya. Asian representation. Hindi pa nagkakaroon ng Asian Pope sa buong kaysayan ng simbahang Katolika. Kung si Tagle ang pipiliin, siya ang magiging kauna-unahang Papa mula sa Asia at pa sa Pilipinas, ang bansang may pinakamaraming Katoliko sa Asia. Sa panahon ngayon, kung saan lumalago ang bilang mga Katoliko sa Asia at Africa, ito ay simbolikong hakbang. Teolohiya at komunikasyon. Magaling magsalita si Cardinal Tagle, both sa English at Tagalog. Madamdamin siya maghumilya, relatable, at kaya niyang i-translate ang malalim na teolohiya sa salitang may intindihan ng ordinaryong tao. Para sa isang leader ng modernong simbahan, malaking bagay ito. Brothers and sisters, we thank our God, Father, Son, and Holy Spirit, the God who is love, for gathering us as a family of faith. Bagamat mataas ang respeto sa kanya, may ilan din na nagsasabing baka masyado pa siyang bata sa politics o baka mas pipiliin pa rin ng mga cardinal ang galing Europe o Latin America. Klusin, posible ba? Sigurado? Hindi pa. Ang conclave o pagpili ng Papa ay isang espiritual at political na proseso. Pero kung hanap ay isang modernong leader na may malasakit, experience at global appeal, malakas talaga ang laban ni Cardinal Tagle. Kung mangyari man ito, magiging masaysayan para sa buong mundo at lalo na sa ating mga Pilipino. And we need those stories. As the world focuses on the problems that do not have solutions, as the world focuses on the stories of gloom, the faith enables us to see another type of story. Sa isang mundo ng pagbabago at pagsubok sa pananampalataya, isang Pilipinong leader ng simbahang Katolika, ang patuloy na umaalingaw-ngaw ang pangalan sa buong mundo, si Cardinal Luis Antonio Tagle. Section 1.
Si Luis Antonio Gokim Tagle ay ipinanganak noong Hunyo 21, 1957 sa Manila, Pilipinas. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nagtapos siya ng kanyang teolohiya sa Ateneo at lumipad pa patungong Roma upang mag-aral sa Gregorian University. Ika e la fede. Our melodies make our spirits soar above the tragedies of life. Our faith makes us stand up again and again after deadly fires, earthquakes, typhoons, and wars. Kanyang mahabang serbisyo sa simbahan, narito ang ilan sa kanyang pinakamahalagang tagumpay. Noong 2001, naging miyembro siya ng International Theological Commission sa ilalim ni Pope John Paul II. Noong 2011, itinalaga siya bilang Arsobispo ng Maynila. Noong 2012, itinaas siya bilang Cardinal ni Pope Benedict XVI, isa sa pinakabatang cardinal sa kanyang panahon. Noong 2019, hinirang siya ni Pope Francis bilang Prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang mahalagang posisyon sa Vatican na humahawak sa misyon ng simbahan sa buong mundo. House is not a home when there's no one there to hold you tight and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart and one of us has a broken heart. Higit pa sa kanyang mga titulo, si Cardinal Tagle ay kilala sa kanyang kabaang loob, galing sa pakikipag-usap at malalim na pangunawa sa kalagayan ng mahihirap at ordinaryong tao. Mahusay siyang tagapagsalita, mahusay makitungo sa iba't ibang lahi at may puso para sa bagong ebanghelisasyon. When was the last time you talked with an angel? Remember, only a visit of an angel will make a Mary and a Joseph rise up and walk. Those who have not met angels will remain on their couches. Bakit nga ba siya itinuturing na posibleng susunod na Santo Papa? Una, malapit siya kay Pope Francis at kapareho nila ang mga pananaw tungkol sa isang mapagkumbaba at makataong simbahan. Pangalawa, kinakatawan niya ang simbahan sa Asia, isang rehiyong may lumalawak na bilang ng mga Katoliko. At pangatlo, taglay niya ang karisma, pananampalataya at dedikasyon na hinahanap ng mundo sa isang bagong leader espiritual. Follow for more One Filipino TV. One Filipino TV. One Filipino TV. Salamat po.